Sa protest basura. rally, sa basura tayo, sila nandun sila, oh. Hayaan mo na. At least magkakaroon na ng bagong project. Ang gobyerno. Maganda yan. Na Yung naman. kanina yung na-report natin. Na naman. kanina, no? Yung with the President, Oplan, Kontrabaha. kontrabaha. Maglilinis sila ng mga estero, drainage, waterways, tatanggalin yung mga basura. Basura, lahat ito ay patuloy natin gagawin. Hindi natin pwedeng tigilan dahil alam naman natin umiipon pa. At ang sabi, 60% ng problema mawawala. Mawawala. Mababawasan ng up to 60% ang pagbaha kung Ayan na. ito ay maging maayos na. Pagkatapos nilang matapos ang project na yan. Pero parang walang timeline. Ano kaya yung timeline? Walang timeline talaga yan kasi hindi yan matapos-tapos. Yung panahon, pero narinig ko na yan eh. Grade school pa ako, narinig ko na maglinis tayo ng Huwag ka ilog. magreklamo, mas matanda kami sa'yo, mas matagal na namin naririnig yan. Ay, nako. Nakabalandra ang malaking tarpaulin sa harap ng ICC building, mga kadonatics. At alam nyo ba, mga kadonatics, kung ano? Nakakatuwa. Andun pa yung picture ni Bongbong, mga kadonatics. Ganyan na itinitakwil si Bongbong Marcos ng ating mga Filipino OFWs. At eto, Corina Sanchez, Pinky Webb, at yung kasama nilang reporter, mga kadonatics. Nako! Wala nang ganang makinig kay Marcos Jr. Especially sa mga pahayag niya kahapon, mga kadonatics, about sa Oplan, kontrabaha. Eto, mga kadonatics, panoorin natin at yung statement ni Bongbong Marcos patungkol sa Oplan Baha. ICC, with the help of Bongbong Marcos, illegally abducted Rodrigo Roa Duterte from the Philippines. ICC has no jurisdiction in the Philippines. They are illegal, criminal, colonial, international colonial court. ICC, with the help of Look at that, mga kadonatics, international, colonial, corrupt. Ang daming mga meaning, mga kadonatics. Meron pang illegal, criminal, colonial. Meron ding illegal, criminal court. Kawawa, mga kadonatics, sa harap na mismo ng ICC Bongbong building. Marcos illegally abducted Rodrigo Roa Duterte from the Philippines. ICC has no jurisdiction in the Philippines. They are illegal, criminal, colonial, international colonial court. Yeah, that's right, mga kadonatics. Dapat ganyan na talaga gawin ng mga Filipino OFW sa Netherlands, mga kadonatics, kasi sobra na talaga yung pamamalupit ng ICC na wala namang kinalaman sa atin, mga kadonatics. Hanggang ngayon ba, nagpapa-under pa rin tayo sa mga puti? Pagkabiya talaga ng mga liderato natin, di ba? At eto, journalist ng Billionaire News Channel, mga kadonatics, ay talagang sawa na kay Bongbong Marcos. Itong ilang beses na kasi siya nag-promise, mga kadonatics, na until now wala pang natutupad. At may promise na naman siya. At eto, mga kadonatics, panoorin natin. Wala nang naniniwala sa kanya. Why do they have all the fun? Tayo dito, sa baha, sa gera, sa protest basura. rally, sa basura tayo, sila nandun sila, oh. Hayaan mo na. At least Hayaan magkakaroon na ng bagong project. Ang gobyerno. Maganda yan. Na Yung naman. kanina yung na-report natin. Na naman. kanina, no? Yung with the President, Oplan, Kontrabaha. kontrabaha. Maglilinis sila ng mga estero, drainage, waterways, tatanggalin yung mga basura. At ang sabi, 60% ng problema mawawala. Mawawala. Pagkatapos nilang matapos ang project na yan. Pero parang walang timeline. Ano kaya yung timeline? Walang timeline talaga yan kasi hindi yan matapos-tapos. Magaling lang talaga itong si BBM, mga kadonatics, sa simula. Pagkatapos niyan, kakalimutan na ang mangyayari ng mga kadonatics, magiging substandard kung matapos man or hindi, ghost project. Di ba? After that, doon na naman siya sa ibang problema. Magsisimula na naman ng solusyon, mga kadonatics. Ay, nako. 2 years na lang yung remaining sa iyo, Marcos Jr. Wala ka pang major project. Yan na mismo ang sinabi ni Zubiri, mga kadonatics, na kalyado niya. Wala pang major project itong si Bongbong Marcos. Di ba? Daling panahon, pero narinig ko na yan eh. Grade school pa ako, narinig ko na maglinis tayo ng Huwag ka ilog. magreklamo, mas matanda kami sa'yo, mas matagal na namin naririnig yan. Ay, nako, paulit-ulit na lang. Sana. Ang magkakaroon Megadite, na, 2028 pa. Yun yung sa Bulacan. Yun yung sa Bulacan. But also encompasses Bataan and Pampanga.
Pero hindi pa rin yun ang buong Pilipinas. Oo, ano? so let's include already yung kay Sec. Babe Singson naman kanina with Yes. Secretary Vince Dizon para hindi din tayo lahat nalilito. Yung isa, cleaning of the mga estero, yung dike sa Bulacan, and then this other one is the master plan. The way they speak and their expression, mga kadonatics, ay talaga namang hindi na sila naniniwala sa mga sinasabi ni Bongbong Marcos, mga kadonatics. For the sake of reporting na lang ito sa kanila, no? Wherein I think there are 19 major waterways. Waterways. No? Yeah, Wow. that they plan to, siguro they're gonna put either dikes, flood mitigation programs, that will also serve as maraming purpose maganda to mitigate floods. It can also be used for energy, hydro Yes. energy. Could also be used for irrigation, kaya nandyan yung NIA at meron pang isa. So marami siyang magiging epekto na sinasabi niya dating Secretary Babe Singson, matagal na dapat ginawa. Oo naman. And it's a 5-year plan. So kung ako, sila, dapat nag-umpisa na sila 5 years ago. But, well, at least there's a plan. Yeah. Kesa There's naman iiwan na naman ni BBM na bahala na kayo, tapos na ako dyan, di ba? It's the best legacy for Marcos Jr. Yeah. To leave behind. Oo, sana. Well, good luck po sa inyo. Sana matuloy talaga yan, mapondohan ng tama, at magawa ng tama. Ituloy niyo. Wala na talaga silang tiwala sa gobyerno, mga kadonatics. Pinakamaganda na itong legacy ni Marcos kung magawa itong mga kadonatics. Ito na talaga yung pinakamagandang legacy kasi puros palpak yung mga plano nila. Nakakahiya bilang isang presidente tapos ito lang yung legacy ng mga kadonatics. 5-year plan. So it means wala ka na mga kadonatics, wala na si BBM. Magpapatuloy pa rin to. If ever magpapatuloy. Yan, we really need that. We Oo. always needed that. At ituloy niyo na rin yung anti-dynasty bill. Pass it into law. Isama niyo na rin po. Yan ang matagal ko nang naririnig. 1987 pa po yan. Isama mo na yung divorce. Divorce bill, walang kapag-apag-asa. Nako, mukhang gusto atang i-divorce ni Corina Sanchez si Marojas, mga kadonatics. Oo nga. Pero anti-dynasty, Ay, sige na, go anti-dynasty. na. Yeah, that really makes sense. Kailangan natin lahat ng good luck. Good luck at kailangan natin ng Christmas gift. Ay, nako. Well, anti-dynasty, mga kadonatics. Para sa akin, kahit pa may anti-dynasty or wala, mga kadonatics, it doesn't matter naman para sa akin yan. Ang mga tao naman yung boboto kasi, mga kadonatics. Kahit pa ilang beses silang tumakbo, kung hindi yan iboboto ng mga tao, wala pa rin yan. Ang sa atin lang kasi, mga kadonatics, hindi tayo marunong mag-usisa sa kind of leader we are voting. Ang nangyayari sa Davao, mga kadonatics, kahit anti-dynasty yan, political dynasty, pero napakaganda yung mga ginagawa nila. Kaya kahit sino ikalaban mo sa mga Duterte, mga kadonatics, walang mananalo sa kanila. Mananatili ang mga Duterte dyan sa Davao City or yes, mga kadonatics, or sa Davao region as long as they're doing their best. And yet, mga kadonatics, they're doing their best. Kaya, tapos, pipigilan mo yan, mga kadonatics, na ang tao na ang gusto sa mga Duterte. No! What if mapasa yung anti-dynasty bill, mga kadonatics? Isa na lang sa mga Duterte ang tatakbo, isa na lang yung magmamando. Nako, kawawa, mga kadonatics, ang daming mga gahaman ang makapasok na naman. Kaya, I don't think na makapasa yung bill na yan. Sana lang. At ito yung sinabi ni Marcos Jr. kahapon, mga kadonatics, kasi nag-live stream siya. Nakita nyo na siguro to sa video natin previously, but ipakita lang natin kung ano talaga, para makarelate kayo kung ano yung pinagsasabi ng mga reporter. At least dito sa video na to, mga kadonatics, ito, panoorin natin. May idea kayo. Ito. Ngayon, we will continue to do this first part of the Oplan hanggang July of next year. Ng mga 9 months ito. Hindi namin titigilan. Ngunit, even Sige after that 9 months, ay patuloy lang, regular na ang paglinis, pag-siltation,
paglinis ng basura, lahat ito ay patuloy natin gagawin. Hindi natin pwedeng tigilan dahil alam naman natin umiipon pa. Ang isa pang nakita nating problema ay ang paglagay ng mga pumping station na mali. Merong mga pumping station, hindi lang meron, marami sa mga pumping station natin mula nang itinayo ay hindi pa gumana kahit minsan. Hindi nag-operate kahit minsan. Bakit? Dahil yung pumping station mismo sa paglagay nila, yun pa ang nakaharang sa tubig. At imbis na magbigay ng solusyon, ito pa ang naging problema, yung mga pumping station na linagay. Kaya marami pa tayong kailangan gawin, ngunit malaking bahagi na sa solusyon ito na pagkinis ng basura at paghukay ng ating mga paghukay sa desiltation para maging malalim ulit. Itong project na ito, itong Oplan na ito, nakita ninyo, nandito kasama natin yung mga ibang Metro Manila Mayor at ang mga iba't ibang Metro Manila leadership upang magsama-sama. Kasama po nandito po, buti na lang, nandito po si MVP na sinama natin. Ito, kaya lagi natin sinasabi, talagang kailangan natin yung private sector dahil sila ang tumutulong at mabilis gumalaw. Kaya nandito si Manny Pangilinan, nandito si Ramon Ang, silang dalawa ay nag-volunteer na sila na ang gagawa sa marami dito sa kailangan na gawin ng trabaho. Kasi wala ka, pulpul ka talaga eh. Tinulungan ka na lang. Yan mga kadonatics. Kasi kung si BBM lang, yung administration niya lang mga kadonatics, ay wala talagang magawa. Kaya naawa na sila sa'yo, BBM. But of course, they have to do this in coordination with our local government executives. At alam naman natin, ang mga local government executives, Smiley talaga si Ramon. Nakita nila na may project na ganito, ay pumayag naman kagad dahil siyempre ayaw nila ng baha. Sa kanila. So malaking tulong ang pagsasama ng private sector, ng LGU at saka ng national government. Can you imagine mga kadonatics, 2 bilyonaryo yan, no? Grabe, no? Kaya it will have hindi kaya ng kahit ng national government lamang, hindi kaya ng LGU lamang, hindi kaya ng private sector, ng mga negosyante, hindi nila kaya na sila lang. Kailangan magtulungan at ito yung mangyayari. Bibilisan natin, sana naman ay mababawasan ang estimate ng ating mga scientifico ay sabi nila mababawasan ng up to 60% ang baha kung ito ay maging maayos na. Mas mababawasan pa ang baha pag naayos natin ang mga pumping station. Kaya kung titignan nyo yung mapa, nandyan maliwanag kung saan yung mga problem areas, kung saan uunahin. Ngunit ito ay hindi lamang dito sa Maynila. Ito ay kumbaga, hindi mo na masasabi yung pilot project. Kung maalala ninyo, merong ginawang study ng tawag NOAA. Ang NOAA study was to study the flood control or the flood situation, especially around Metro Manila. Ngunit all over the Philippines na rin. Kaya on the basis of that study and on the basis of the coordination between, again, the LGU, the private sector, we will also bring kontrabaha to Cebu, to Bacolod, to Rojas City, to Bulacan, Pampanga, Cavite, Laguna, Pangasinan, Cotabato, Davao, Cagayan de Oro, and other places na madalas mabaha. So that is what this signifies now. It's the beginning of a very wide-ranging program to at least partially solve the problem of flooding. Especially in the urban areas, especially in Metro Manila and the other highly urbanized cities and provinces. Kaya this is going to be a simple solution, but it will take a lot of work, and mabuti na lang ay marami tayong mga willing na tumutulong. Again, from the national government, of course, we are administering it, we are organizing it. But again, we do it together with our LGU executives and with our friends in the private sector who have volunteered their capacity and their equipment. We have discovered
that kung makita ninyo yung mga equipment na ito, medyo bago-bago pa. Ang nandiyan yan since when? 2008? Probably about almost 7 years. 7 years ago, nakatenga lang naman sa warehouse nila ng DPWH at never nagamit. Dahil kailangan daw itago for the big one. Pero ito na yata yung big one when it comes to flooding. Ano pang inaantay natin? Kaya ilabas na natin lahat, gagamitin natin lahat yan. Plus, merong augmentation from, again, the private sector at marami naman silang equipment. And of course, with the approval and the cooperation of our LGUs. So hopefully, we'll just keep doing this. This is not an instant solution. Kung tutusin natin sa pag-aaral ng ating mga eksperto, ang flooding problem hindi maaayos dahil meron tayong ginawang isang bagay. We will have to do many things. We have to do the siltation. We have to do the changes in the location of the pumping stations. We have to in the long term, we have to go upstream and look at the watersheds and see what we can do there. Either develop the watersheds or already put impounding. We'll have to impound the water upstream. So Ito yung nakapanalo sa kanya mga Kadonatics kasi during election yung mga interviews niya, ang gagaling ng mga pinagsasabi niya mga Kadonatics. Ang daming mga sinabi niya pa na ipagpatuloy natin lahat ng proyekto ni Rodrigo Duterte. Mga Kadonatics. Basta ang daming mga pinagsasabi niya na talaga. Like nakaka-excite talaga pakinggan mga Kadonatics. Ang nangyari, wala ni isang nangyari sa mga pinagsasabi niya. Ngayon, eto na naman, may promise na naman siya mga Kadonatics na ewan ko lang kung ma-materialize kasi wala na yung trust sa kanya eh. Tapos sanay na tayo sa palpak niyang pamumuno. So what would you expect mga Kadonatics? This is a long-term solution, and it is something that has been proposed for a very long time, but somehow has never been implemented, and we are doing that now. And so I'm very optimistic that once we get the majority of this done, maramdaman na kaagad natin na pagdating ulit ng tag-ulan next year, malaki na yung mababawasan sa flooding. So, okay? So, maraming salamat. Thank you. Funding ng NOAA, sir. Funding ng NOAA, sir. Funding ng Project NOAA. Yan o, nag-dredging na sila o. It's for fun. Ay, sige, simulan nyo. Ilang araw pagkatapos sa pababayaan na. Di ba wala kang fund ang NOAA? Nag-aasa na lang sila. Alright, what do you think mga Kadonatics? Maniniwala pa ba kayo sa mga pinagsasabi ni BBM? Kapani-paniwala pa rin ba mga Kadonatics? Kasi para sa akin, nako, magpo 4 years na. Wala pang nagawa sa mga pinramis niyo mga Kadonatics from the election. Promise na naman in the middle of election sa mga zona niya mga Kadonatics. In the middle of his presidency. Wala. Di ba? Wala talagang magandang nangyari mga Kadonatics. Then, what do you think na may mangyari pa in this remaining years sa kanyang termino mga Kadonatics? It's very hard. I hope lang na mangyayari nga kasi this is not for the loyalists alone mga Kadonatics, kundi sa lahat ng Filipino, lahat makabenepisyo nito. Kaya, let's see. They said mga Kadonatics, don't judge the book by its cover, but sometimes we have to judge the book based on the previous books. Ay, nako naman. Anyway, comment down below mga Kadonatics, pabasahin natin, i-heart natin yan. And please do not forget to subscribe and like this video. Makakatulong talaga to sa atin mga Kadonatics. Yeah, God bless you. Ingat palagi mga Kadonatics. Bye-bye.